Are you ready to learn, explore, discover, and have fun while watching? Come and join us as we bring you more learnings and ideas to share. I'm Teacher Kalai, and welcome to my channel. Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ay tungkol sa pang-ukol. Ang pang-ukol ay kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan, pandiwa, panghalip at pang-abay sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ito ay maaaring magturo ng lugar o layon. Ngayon ay isa-isahin natin ang gamit ng bawat pang-ukol. Una, nang. Ito ay nagbibigay ugnayan sa pagitan ng isang kabuuan at isang bahagi. Halimbawa, ang mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Pasong Buhaya 2 ay masisipag magbasa. Ang mamamayan ng lungsod ng Imus ay mga disiplinado. Ang mga pinuno ng Barangay Malagasang ay maaasahan sa lahat ng oras. Gumamit ng pang-ukol na nang upang maipakita ang pagiging bahagi ng mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Pasong Buhaya 2, mamamayan ng lungsod ng Imus at pinuno ng Barangay Malagasang. Sa nagpapahayag ng pang-ukol ng isang bagay sa isa pang bagay. Halimbawa, ang mga prutas sa basket ay bagong pitas lamang. Sariwa ang mga isda sa kadiwa na nabili ko. Mababango ang mga bulaklak sa hardin. Ang pang-ukol na sa ay ginamit sa pang-ukol ng mga prutas sa basket, mga isda sa kadiwa, at bulaklak sa hardin. Ni at nina. Nagpapahayag ng pagmamay-ari ng isang bagay. Halimbawa, ang bahay ni Alicia ay maaliwalas sa paningin. Maayos na nakasalansan ang mga aklat ni Marco. Ang kwaderno ni Nadalia at Daisy ay nabasa ng ulan. Sabay-sabay naming kinain ang tinapay na bigay ni Steve at Earl. Sa unang halimbawa, ipinapakita na ang bahay ay pagmamay-ari ni Alicia. Ang aklat ay pagmamay-ari ni Marco. Ang kwaderno ay pagmamay-ari ni Nadalia at Daisy, habang ang ibinigay na tinapay ay pagmamay-ari ni Steve at Earl. Ayon sa nagpapahayag ng pinanggalingan o basihan ng isang bagay. Halimbawa, ayon sa mga doktor ay unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Maganda ang naging epekto ng muling pagbubukas ng klase ayon sa pamahalaan. Patuloy nang bababa ang presyo ng sibuyas ayon sa balita sa telebisyon. Batay sa unang pangungusap, ang pang-ukol na ayon sa ay nagsasabi na ang pinanggalingan ng impormasyon ay mula sa mga doktor. Sa ikalawang pangungusap, ang pahayag ay mula sa pamahalaan. At ang naging basihan sa ikatlong lipon ng mga salita ay balita sa telebisyon. Para sa nagpapahayag ng pinag-uukulan. Halimbawa, ang mga lapis na dala ko ay para sa mga mag-aaral ng ikatlong baitang. Bumili siya ng mga bulaklak para sa kanyang ina.
Sumulat ng tula ang magkakaibigan para sa kanilang guro. Samantala ang pang-ukol na para sa ay nagsasabi na ang pagbibigyan o pag-uukulan sa unang pangungusap ay ang mga mag-aaral. Sa ikalawang pangungusap ay sa kanyang ina, habang ang ikatlo ay sa kanilang guro. Narito ang ilan pa sa mga halimbawa ng pang-ukol. Alinsunod sa or alinsunod kay, hinggil sa o hinggil kay, tungkol sa o tungkol kay, laban sa o laban kay, ukol sa o ukol kay, batay sa o batay kay, labag sa o labag kay. Tandaan din na ang dalawang pangkat ng pang-ukol ay ginagamit bilang una, pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba pa. Ang mga halimbawa nito ay para sa ayon sa, tungkol sa, hinggil sa at laban sa. Ang mga laruan ay para sa kapatid ko. Ayon sa balita ay magkakaroon ng malakas na bagyo. Tungkol sa sunog ang pinag-uusapan ng magkakaibigan. Ikalawa, ginagamit sa tanging ngalan o pantangi. Ang pantangi ang mga ngalang tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari at nagsisimula ito sa malalaking titik. Para kay Nathan ang mga laruan. Ayon kay Ginoong Solis ay magkakaroon ng malakas na bagyo. Tungkol kay Leo na nasunugan ng bahay ang kanilang pinag-uusapan. Isaisip din na ang pang-ukol na ni, kay at sa ay tumutukoy sa isang bilang lamang. Samantalang ang sa mga, nina at kina ay tumutukoy sa maramihang bilang. Ngayon, sagutin naman natin ang mga pagsasanay. Tukuyin ang angkop na pang-ukol sa loob ng panaklong sa bawat pangungusap. Una, ako ay nakaupo sa pagitan ni, nina sa mga Arnold at Kate. Ikalawa, ayon sa, ayon kay, tungkol sa, doktor ay ligtas na ako sa sakit. Ikatlo, mag-e-ensayo kaming magkakaklase sa bahay sa, nina, ni, Harley. Ikaapat, ang mga module ay para kay, para sa, batay kay mga mag-aaral. Ikalima, mayroon kaming pagsusulit bukas ukol sa, alinsunod sa, para kay, pang-ukol. Ikalawang pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, kasipagan ang kailangan, patlang maunlad na pamumuhay. Tungo kay, tungo sa, tungo kina.
Ikalawa, ang porselas na aking napulot ay patlang gin. Sa ang mga kay. Ikatlo, patlang Jose Rizal ang paksang aming tinalakay. Tungkol kay, tungkol sa, tungkol kina. Ikaapat, ang mga ibon ay masayang nagliliparan. Sa ilalim ng puno, sa ibabaw ng puno, sa loob ng puno. Ikalima, binili ko itong tinapay bilang pasalubong patlang Mandy at Carla. Kina, sa, kay. Tapos na bang sagutan? Ngayon tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa paksang ito. Ako si Teacher Kalay. At huwag kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hanggang sa susunod pang mga aralin. Bye!